Muli, magandang umaga po at lalo pong babati rin po ako ng maligayang Pasko po sa bawat isa, lalo sa bawat pamilya, even sa ating mga online viewers. At sana po habang tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita ay lalong nagiging maligaya ang tunay na diwa ng Pasko po sa bawat isa. Ngayon naman po ay dadako rin po ulit tayo sa isang kabataan pa na patuloy nating hinuhubog, na sa kabila ng kaabalahan, lahat tayo abala, lalo na yung mga tatay, nanay, at even yung ating mga estudyante. No? Alam natin na iba yung proseso ng pag-aaral ngayon, grabe. Pero may pakinabang naman dahil as time goes on, makikita natin yung improvement, di ba? Na nako-contribute niyan sa pangkabuhayan sa lupang ito, which is given din naman yan dahil part ng ating pagkatao ay yung physical needs, material needs. Pero dapat nga, ay, sabi natin ay balanse, di ba? Dahil nung tayo ay mga na-born again, ay nililinaw ng salita ng Diyos na automatic nagkaroon tayo ng dalawang pagkatao, di ba? Isang taong panloob at isang taong panlabas, di ba? Na-born again yung ating inward man. At yun yung naging banal, at yun yung kinakailangan din nating palakasin, pakainin, at ang pagkain niyan ay ang salita ng Diyos. Kaya nasabi ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out of the mouth of God. So malinaw po yan. No? Yan ngayon yung tinatahak natin. Nagiging malinaw na kung meron kang relasyon dito sa lupa, meron ka ding relasyon higit sa lahat sa espiritual. Kung meron kang kaibigan dito sa lupa, meron ka ring kaibigan sa Diyos, sa espiritual. Meron kang asawa, abay lalo na. Kung meron kang magulang, parent, ay lalo na sa espiritual, meron tayong ama. So huwag niyong kalilimutan yan. Yan yung napakagandang journey na dapat huwag ninyong pababayaan yung ating pangalawang pagkatao. Kasi sa ibang journey ng mga simbahan, parang kakaunting pagpapahalaga doon sa relasyon natin sa Diyos. Para bang ano lang, kasi nga, yung mindset ng marami, nasanay ang ating isipan sa religious mindset. Which is wala namang masama dahil itinuturo ring may Diyos. Kaya lang, dapat talaga, as time goes on, nagpa-progress. Kung paanong yung teknolohiya ng mundong ito, yung aral ng mundong ito ay nagpa-progress as time goes on, lalo na yung spiritual nating buhay. Kaya ngayon, sinasanay natin ang mga kabataan, even mga tatay. Ako, kahapon po, nakausap ko po, makita niyo yung ating bagong mga batang, mga teenager na nagsasayaw dito, di ba? Nakausap ko sila, sabi ko, alam niyo ba na isa sa requirement ng music team ay yung araw-araw magbasa ka man lamang ng 3 chapters sa Book of Genesis. Hindi importante kung maintindihan mo agad o hindi ba. Mahalaga, yung mga kwento nakakaroon ng laman yung ating alaala sa isipan. Di ba? Tapos, sabi ko sa kanila, sige, susunod, kahit 15 minutes, kayong 4 lang, tuturuan ko kayo ng gospel. Which is, yun yung napakaganda na ating mapahalagahan na sa buhay ng mga kabataan ay ma-equip natin sila, lalo na habang tumatagal, para yung journey ng ating pag-aaral, nakikita natin yung pinahalagahan ni Jesus, pinahalagahan ng Ama, kung bakit niya binigay si Jesus, ay talaga nating ma-appreciate, ma-acknowledge, at lalo pa nating malinang habang tumatagal. At kaya ngayon, isa rin sa mga matagal na nating pinapanalangin, itong mga kabataan, dahil darating ang time, sila yung magtutuloy. Sana yung burden, yung pasanin na punong-puno ng pagmamahal, kaya natin tinuturo yung ating relasyon sa Diyos ay napaka-importante, ay ini-equip natin sila at sana yun ay ano natin sa kanila, ma-equip natin sa kanila, maiwan natin sa kanila, at sila nga po yung magpapatuloy. At susunod po dito, mga tatay at nanay, titingnan natin talaga yung mga nag-aaral. Okay, so ngayon po, atin pong pakinggan ngayon ang naka-schedule na isang kabataan para mag-exhort at mag-testimony kung ano yung
kanyang nagiging kagandahang journey sa pag-aaral ng Gospel of Christ. So ito po ay isa sa leader ng kabataan. Nakita ko na kahit abala, nakagraduate na siya, pero hindi niya pinababayaan yung kanyang patuloy na pakikipag-fellowship sa kabataan at yung kanyang mga responsibilidad. Ngayon, lalo na siyang abala dahil may trabaho na po siya. Pero sa kabila pa rin noon ay makikita natin yung kanyang patuloy na pagmamahal sa Diyos. Tinatawagan natin Sister Rosette Maranya. Ayan, good morning po sa ating lahat. Masaya po ako na mabigyan ulit ng opportunity na makapagsalita dito sa harapan nyo, makapag-share ng experiences at exhortation. So, sa totoo lang po, ayan, ako po talaga ay medyo hesitant magsalita. Dahil December season po kasi. Feeling ko po kasi kapag December season, kailangan talaga yung engranding yung itatopic mo. Kasi syempre, season po to ng Christmas. So, yun. Pero, napakabuti ng Panginoon kasi through the week po na pinagninilay-nilayan ko siya. Talaga namang He speaks to my heart na, hindi, kaya mo yan. Kasi sinabi niya nga, di ba, na we are capable, I am capable to share the word. Kasi yung word ng ating Panginoon, talaga naman ay meant siya na ma-share sa ating congregation. So, isa din sa pinanghahawakan ko po na live verse po talaga is yung Romans 10:17. Sa totoo lang, yung nakalagay sa wallpaper ng phone ko kasi gusto ko na lagi ko siyang isabuhay. Kapag makikita ko yung phone ko kasi, di ba tayo, lahat naman po tayo, at especially po yung mga kabataan, lagi po talagang nagbubukas ng phone. So, isa siya sa way ko para, maisa-puso siya. So, basahin po natin. So then, faith cometh by hearing and hearing by the word of God na dahil yung pananampalataya nga natin is lumalakas sa pakikinig na na-realize ko na as a kabataan, as a believer, dapat din tayo din yung magiging channel or magiging daluyan ng magandang balita sa Kanya. At paano nga ba natin yun mapakita sa iba? Of course, is para gagawin natin is i-reflect natin yung life natin, yung mga napapakinggan natin every Sunday, is nire-reflect din natin sa buhay natin. So, meron lang po akong, to start, meron po akong question na, ayun, how many of us uses our voice to communicate with people? So, medyo yung tanong kasi, alam ko, lahat naman tayo, sa everyday life natin, ginagamit natin yung boses natin, ginagamit natin yung may communication tayo sa everyday as a student, as nagtatrabaho, di ba? So, yung sa field ko po kasi ng work, so yun, na-realize ko na yung speaking skills, saka communication skills ay kailangan talagang ma-enhance. So, totoo pala yung tinuturo sa school. Akala ko kasi kailangan ko lang ng degree para makapagtrabaho. Pero, yun, yung pagsasalita, talaga dapat talagang ini-equip yun sa atin. So, sabi ko nga nung i-share ko lang po, nung nagtatrabaho na ako, akala ko kapag madaldal na ako, kaya ko nang humarap sa tao. Like, kaya ko nang makipag-communicate sa kanila ng maayos, ng ganyan. Kasi nga, feeling ko naman madaldal naman ako at madami naman ako masasabi sa lahat. Pero, nung nag-work ako dun sa field ko, na-realize ko na kayun nga, kailangan talaga siyang ma-enhance kasi yun, madami akong confidential info na kailangan anuhin na ayun, kailangan ko maging careful and kailangan kong maging smart on my communication. And verily, sobrang grateful ako dahil ang Panginoon naman talaga ang nagbibigay sa akin ng strength at ng guidance everyday. Kasi everyday, ayun, lagi naman tayo nagpe-pray na si Lord na yung bahala sa aking buhay kasi ang galing. Ayun, sabi ko nga, nakakatuwa kasi may kaibigan ako. Siyempre, madami naman tayong kaibigan na nami-meet. And lagi niya sa akin sinasabi, most of the time, na natutuwa daw siya sa personality ko kasi parang sabi niya, ang galing mo, no? Lagi kang laging ang Panginoon yung lagi kang nagpe-pray. Kasi yun yung sinasabi ko, hala, pinag-pray ko yan. Hala, ayun yung pinag-pray ko. So, nakakatuwa as a kabataan na na-equip na din dito sa church na to na yun yung nakikita ng tao na nare-reflect ng ating buhay, na lagi tayong nagpe-pray. Kasi if it is our routine na din, so yun na yung everyday natin na
nagagawa. Ayan. May gusto lang po akong i-share na nabasa ko siya online. Testimony po siya ng isang pastor or basta nabasa ko po siya online. May isa daw pong pastor na umattend daw siya ng conference. Tapos, yung conference daw na yun, natutuwa siya at nafa-fascinate siya, na-amaze siya. Kasi may mga deaf people, mga binging tao. Tapos, dun sa conference na yun, may mga youth na parang may mga tao na nagsa-sign language para maintindihan ng deaf yung salita nung sa conference. So, na-amaze siya. Tapos, at the end daw nung conference, nakita niya yung parents nung mga youth, yung mga child na mayroon nga, may hearing impairment na nakita niya na yung mga nanay at tatay nun. Siguro, inaral din talaga nila yung pagsa-sign language para maintindihan sila nung anak nila. Kasi as a magulang, di ba, gagawin niyo naman po yung lahat, natin yung lahat para mapakita at maparamdam sa iyong mga anak yung pagmamahal mo, yung care mo. And sabi niya, sobrang nafa-fascinate siya doon kasi yung ganong action, hindi lang siya yung pag-aaral mo ng sign language o pag-aaral mo ng isang bagay para mabilong yung anak mo or maintindihan ng anak mo yung buhay. Hindi lang siya sense of responsibility but an expression of love. So sabi niya, nung nakikita niya daw yung mga may hearing impairment na mag-communicate with one another, na-realize niya daw kung ano yung significant nare-relate niya yung significant na yun dun sa atin, sa yung relationship natin sa Panginoon, na yung mga ginawa ng Panginoon na sa ating mga buhay. Kasi sabi niya nga, we are here on earth, busy living our lives, kasi nga busy tayo sa mga ginagawa natin. Yun nga, sa work, sa gawaing bahay, as nanay at tatay, sa mga gawain sa school, pinopursue natin yung mga own goals natin, yung own agenda natin. Pero may mga pagkakataon, aminin naman po natin sa hindi na kahit sabihin natin na nililive natin yung word ng God, meron din po tayong mga araw na nakakalimutan talaga natin or hindi natin natatry na pakinggan yung salita ng Diyos dahil may mga pagkakataon na nadadala tayo sa mundong ito. Kasi nga, alam ko po mga kapatid na naiintindihan na natin na dito sa mundong ito madaming mga problema, madaming mga dilubyo, mga pagsubok. At hindi natin masisisi yung sarili natin if may mga bagay tayo na nagagawa. Pero dahil nga sa ginawa ng Christ, sa ginawa ni Christ sa cross, of course, alam ko na sa patuloy na pag-aaral ng salita, naiintindihan natin na dapat nang mas pinapalakas natin is yung inner man natin, yung hindi natin ina-acknowledge yung outer man dahil yung inner man dapat pinapalakas, pinapakain ng pagkain ng Biblia. So yun. Yun nga, may mga pagkakataon sa mga buhay natin, sa everyday life natin, na God has been trying to communicate His message to us. We aren't getting it, but rather than giving up in frustration, mahal na mahal tayo ng Panginoon na sobrang niyang desperate siya para ma-reveal yung sarili niya in the ways that we can understand. Minsan nga, feeling ko, dahil nga na nagpe-pray tayo lagi sa buhay, minsan feeling ko, as sa sarili ko, nakukulitan na sa akin yung Panginoon kasi madami ako mga bagay na pinagpe-pray, tapos, Lord, sige na, isa pa. Yung parang gano'n na, ano siya laging yung contentment na, Lord, sige pa. Pero parang nakakatuwa dahil habang nililive ko tong life na to, naiintindihan ko na kahit magulo yung isip ko, magulo yung mundo, there is a being talaga na hindi ka susukuan. Na kahit feeling mo, di ba may verse nga po tayo na do not put confidence in a man, na dapat ang Panginoon lang yung ating
pangahawakan. Hindi dahil wala tayong tiwala sa mga tao or sa family natin or sa mga kaibigan natin, bagkus mas pagkatiwalaan natin yung relationship natin sa Panginoon. Kasi He is the only being na laging nandyan para sa atin. At siya yung King of all kings, di ba? Na siya yung most powerful of all, makakaintindi sa atin. At ang sarap sa pakiramdam na may being na hindi kasusukuan sa lahat. Amen. Ayan. So sabi, God loves us so much that He desperately wants to reveal Himself to us in ways that we can understand. Ayan, sabi nga sa kanta ng ABS-CBN, di ba? Ang Pasko daw, ang pinakamagandang kwento, na hindi lang dahil sa celebration with family, sa Noche Buena, or sa mga Pasko, sa aguinaldo sa mga bata, pero ang Pasko, ang Christmas, ang pinaka-special story of all. Kasi ito yung story that tackles kung paano binigay ng ating Panginoon, si Jesus Christ, sa atin sa mundong ito. It's a celebration of God sending His very own Son to communicate His message in a way that we can understand. That the miracle of Christmas, that is the miracle of Christmas, that is the miracle of the message. Sabi po sa Hebrews 1:2, has in these last days spoken unto us by His Son, whom He has appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Dito po sa version, long ago, God spoke to the fathers by the prophets at different times and in different ways. In these last days, He has spoken to us by His Son. God has appointed Him heir of all things and made the universe through Him. He has appointed her of all things and whom He had made the world. God sent Jesus to communicate His message in a way that we can understand. The miracle of the message is that God speaks to us today that we can know Him and draw near to Him. So, God speaks through history. So, sabi dito, God has been speaking throughout the history to reveal Himself to us. He wants us to know Him, love Him, worship Him. God reveals Himself through His creation, through the sunrise and sunset, to the sun and moon and stars. So, dun sa passage na yun, nai-imagine ko lagi na kapag, every morning po kasi, syempre hinahatid ako ng aking tatay papunta sa work. So, nakakatuwa, naisip na parang, minsan kasi, syempre, mabilis ang ating araw as a nagtatrabaho, ewan ko lang po sa iba, pero syempre gigising ka ng maaga, tapos magbibihis ka, maliligo ka, tapos mag-work ka ulit, tapos pagka-uwi mo, magbabiyahe na naman, tapos matutulog, tapos magpapahinga, and then repeat. So sabi ko, ayoko ng ganito. Ayoko ng gano'n na lang yung buhay ko na wala akong buhay. So, nakakatuwa kasi nakahanap ako ng time. Nakakatuwa nga kasi saka ko lang din siya na-realize na nakakahanap ako ng time to really pray and to communicate with Him by appreciating His creation kapag tuwing morning. Kasi syempre, minsan kasi may shuttle, minsan hinahatid po ako ng tatay ko papunta sa work. So, yung time ko doon, kasi malayo yung work ko po 1 hour, hanggang mga 1 hour yung biyahe ko. So, nakatunga nga lang ako doon kasi hindi ako nakakatulog sa shuttle. Nakatunga nga lang ako doon, tapos tinitingnan ko lang yung clouds, tinitingnan ko lang yung sky, tinitingnan ko lang yung mga nadadaanan kong buhay. And doon, ewan ko sa anong yun, sa magulong yun na traffic, na maingay, mapolusyon, doon ko sinisik yung prayer ko sa Panginoon na, Lord, i-guide mo ako today. Doon ko hina-heart out yung sarili ko para sa guidance ng araw ko na yon. So, nakakatuwa. Yan, sabi nga, you should find a time to rest and communicate with God. And on my part, sa umagang puno ng ingay at usok, yung na-find ko na resting time with Him. Yan, sabi nga, na God speaks through history. God also speaks through the history as He spoke to Moses in the burning bush. He spoke to the Israelites from the smoke and fire on the mountain. He spoke to Elijah in a still, small voice. So dito pinapakita lang doon sa Old Testament kung paano magsalita yung Panginoon sa mga tao niya, sa mga
anak niya. At sabi nga dito he even spoke his message through a donkey. So God has been speaking his message through visions and dreams, through angels, through symbols, natural events, and many other means. So maraming pagkakataon na nababasa natin sa Bible na kung paano nakikipag-communicate ang Panginoon sa kanyang anak. Na there is no lack of variety of God's revelation is not monotonous activity that must always occur in the same place or in the same way. So God speak through history na dahil nga hindi lang sa isang pagkakataon na yung pagko-communicate niya sa atin. Pinapakita ngayon nga yung kay Moses na sa burning bush. So hindi lang siya isang event na kapag ginawa mo to dito sa place na to at suot yung gantong place at ito yung isinasalta mo, dun mo lang siya makikita. At sa Old Testament pa po yun. And right now, alam ko na naintindihan na natin na meron tayong iba't ibang perspective, meron po tayong iba't ibang buhay na nililive, and God speak through us in many different ways of our life. Kasi iba-iba nga yung ano natin, kung paano natin inaano yung buhay natin. So, yan, God still communicate with us. God has been speaking throughout in the history in a variety of places, through a variety of means, in order to make Himself and His will known. So, para makapagpakilala, talaga namang kinagawa niya yung mga bagay, nagsasabi siya ng mga salita or nagpapakilala siya para mas maintindihan natin siya. Pero doon sa Old Testament po, noong mga panahong yun, God had been speaking but people weren't getting the message. They didn't understand God's heart. They didn't understand God's plan. Too many claimed to be speaking for God, but they only misinterpreted Him to others. Doon, nagkakaroon ng confusion, ng misunderstanding. Yun yung nagiging result niya. Kasi medyo, may mga tao na nga na nagkiklaim na hindi, na sila yung kinakausap pero na misinterpret natin. And that goes through, God speaks through Christ. Pero, but now, at last, God sent His Son to bring His message to us. In the Lord Jesus Christ, God revealed Himself directly to us. So, nung dumating si Christ, which is this season, this Christmas season, nung sa simple major, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak sa isang simpleng place, ni-reveal niya yung sarili niya sa atin. Sabi nga, nung writer daw ng Hebrews goes on says of Jesus in verse 3, the Son is the radiance of God's glory and the exact expression of His nature, sustaining all things by His powerful word. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So sabi din po sa John's Gospel, describes Jesus as the Word become flesh and living among us. If you want to know what is God like, look unto Jesus. So sabi nga kung sino yung nakakita sa anak, siya rin yung nakakita sa Ama. So si God, nagkipag-communicate siya sa atin through giving His Son, Jesus, para sa ating buhay. Sabi din, when Philip asked Jesus to show them, nung tinatanong ni Philip, ipakita mo si Father mo, sabi ni Jesus, sa John 14:9, have I been among you all this time without your knowing me, Philip? The one who has seen me has seen the Father. So sabi nga, kung sino ang nakakita sa akin ay siyang nakakita na sa Ama. Jesus declares in John 10:3, I and the Father are one. So magpasalamat tayo sa buhay ni Christ dahil sa pag-save niya sa atin at pagvaksi ng ating mga kasalanan. So sabi din dito, God communicate or speaks to transform. So yung miracle ng message natin, just in fact that God speaks to us today through His Son, but that message has the power to transform our lives. So, magkakanta po ulit ako. So, may isa po akong kaibigan na na-meet ko din siya na nagko-comment din siya about, kasi kunyari nagkakwento ako na, Saturday kasi bawal ako gumala kasi may Sundays,
may Saturday ako na na practice, tapos may Sunday service kami, ganyan. Tapos nilalatag ko sa kanya yung mga schedule ko. Tapos sabi niya, bakit ang tiyaga mo naman, Saturday na, may Sunday pa. Tapos, ang layo nyo pa, sa Santo Tomas pa. Tapos sabi niya sa akin nun, sabi ko, ganun talaga eh. Sabi ko, natutuwa ako sa ginagawa ko, natutuwa ako on how I live my life, on how I find the peace on sharing and learning the gospel. Tapos sabi niya sa akin, ang galing nga ng mga tao daw na nagsisimba, yung mga nananampalataya. Kasi parang, ang bait-bait niya naman. Yun yung sabi niya sa akin. Tapos, napapaisip ako, sabi niya kasi, hindi daw siya pala simba, kasi ayokong magsimba kasi nahihiya ako, hindi naman ako mabait. Tapos, doon na-realize ko, okay, ito pala yung, may ganun pa palang, ewan ko pero may ganun pa pala talagang tao. Kasi, feeling ko, na napapaligiran naman yung environment ko ng, na ganito, na parang hindi dahil mabait ka or hindi dahil perfect ka, kaya ka nagsisimba. Bagkus, sabi ko nga sa kanya, huy, talaga ba, feeling mo ba mabait ako? Kasi hindi ako mabait. I mean, hindi ako, hindi ako ganun kabait na tingin mo. Siguro kasi parang feeling niya lang, parang kapag nagsisimba ka, kailangan, yung, yung connotation ng religious na, lagi itong nagbabasa ng Bible, mabait to, hindi to, lagi itong bawal dito, lagi itong bawal dyan, ganyan. Sabi ko, grabe, na-explain ko naman po sa kanya na ang objective naman ng Church of God is hindi lang para sa mga tuwid na tao or hindi lang para sa mga taong mababait, taong perfect, kundi ang objective ng Church of God is to embrace the people with a broken heart, to embrace yung imperfection natin. Kasi kapag ikaw yung inano mo na yung perfection sa sarili mo, parang paano pa si God? I mean, we believe na kaya tayo nandito sa church na to, kaya tayo laging nasa church, hindi dahil sobrang bait natin na tayo na yung pinakamabait na tao sa buong mundo. Bagkus, nandito tayo sa church na to kasi God speaks through transformation, na siya yung mismong being na nagtatransform sa atin. Siya yung word na nagtatransform sa atin, na nare-reflect lang natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Lahat po ba dito mabait? I mean, ayan. So, objective nga din po ng Church of God is to let them know how amazing God's grace is. To let people know na in the middle of the chaos, in the middle of problems, of tribulation, you will find peace in Him. Sa middle of the storm na sobrang gulo na nung alon sa buhay mo, dahil naniniwala ka, dahil isinasabuhay mo na nasa iyo ang Holy Spirit, mapafind mo yung peace in that storm. And in the middle of how big life throws at you, you have sandigan through Christ na magpapalakas ng loob mo. And yun. So, Christmas is the celebration of the greatest message ever proclaimed. Sabi ko nga, ang ganda kasi nung sa ABS-CBN na ang Pasko, ang pinakamagandang kwento. Kasi inaano ko talaga na sa lahat ng story na mababasa natin, yung story about how God gave us His only Son para itubos tayo sa mga sins natin, sa mga kasalanan natin, is the greatest story of all, diba? Amen po ba? Ayun, ang story din niya is God is with us. God came near so that we could draw near to Him. Sabi po sa Timothy 2, verse 6, sabi dito sa akin, Jesus gave His life as a ransom for all. The miracle of the message is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Yun nga po yung binigay si Christ sa atin ng Panginoon para maging way, para ma-reconcile tayo, at para makapiling pa din natin siya, at para, alam mo yun, parang siya yung ng hand natin patungo sa God.
So, yun, Jesus came so that God could reveal Himself and His plan to us in a way that we could understand. Jesus came to proclaim God's message that we can be set free from sin's hold on our lives. Pero bakit niya nga ba yun ginawa? Kasi He wanted us to know that how very much He loves us. Yun, gusto niyang, kasi di ba kung iisipin po talaga natin, parang grabe naman yung pagpamahal ng Panginoon na tayo na nga yung kanyang nilikha, pero siya pa din yung gagawa ng lahat ng way para ma-understand natin yung pag-ibig niya sa atin. At He wanted us to know that He created us for a reason, that we might know and love Him. He came to proclaim the message that we have been set free and we don't have to live as a prisoners to guilt and regret. Jesus is a wonderful story to give us a powerful hope to live our lives, na kapag si Jesus yung naging center at pinanghawakan natin, everything is possible. Some of you this past year, ayan, dahil mag-i-end na tong taon natin, so magbalik tanaw tayo. Flashback, char. Ayan, so madaming ngayong year na, of course, mga struggles, problems na lagi naman talaga po, madami din tayong naging successful stories, naging achievements this year. And yun, past years have received messages that have certainly changed your life. You heard the message from a doctor when it said, it's a cancer. You heard the message from your spouse saying na di ka niya na mahal, or may mga pagkakataon na maririnig natin sa ating mga family na yung financial stability natin hindi na okay, wala na tayong budget. So madaming mga bad news dito na sa mundo na this year, at lagi naman na may mga problem talaga tayong naririnig. Pero in the midst of all, merong message na lagi alam ko, itong congregation na to na laging pinanghahawakan, which is yung Romans 8:38-39. Ayan. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, sunod po, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is Christ Jesus our Lord. So sabi, nothing, kahit gaano pa siya kalalim, kahit gaano pa siya ka-powerful, nothing whatsoever can ever separate you from my love. Amen. Sabi niya din po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all thy heart and lean not on your own understanding. In all ways acknowledge Him and He shall direct our paths. In the middle of our lives, betrayal and bitter message, sasabihin niya pa rin sa atin na forgive those who mistreat you. And in the middle of life message, ng celebration at ng joy, He shouted, rejoice and be exceedingly glad. The miracle of Christmas is the miracle of the message. God loves you and me. Believe the message of God is speaking to you and your life will never be the same. And that is the miracle of Christmas. Praise God. Okay? So, nakakatuwa lang po na ayon sa mensahe ni Sister Rosette na ang expectation ng maraming mga tao, kagaya ng inistorya niya, is kaya hindi sila nagiging palasimba dahil ang tingin nila hindi sila mabait, di ba? So, para bagang ang standard ng karapat-dapat kang sumimba ay dahil nalulugod ang Diyos sa'yo, mabait ka. Pero, yun nga po, hindi talaga naiintindihan ang tunay na diwa ng Pasko. Na ang tunay na diwa ng Pasko ay sinold ng Diyos yung problema ng tao. Yun nga po yung tinatopic natin sa Gospel of Christ. Ano ba yung problema ng tao? Hindi natin kayang abutin ang standard ng Diyos, which is the law. So kaya ibinigay ng Diyos yung kautusan, yun yung standard niya para ma-meet natin, para maging matuwid. Pag na-perfect bakit ba ang process ng law, kinakailangan mo siyang maganap lahat. At hindi pwede yung average is pasado ka na, kagaya sa secular, na pag ikaw ay average na, pasado ka na. Pero sa Diyos,
bago mo maabot yung pamantayan ng kabanalan na kagaya niya, para ma-meet mo siya, susundin mo lahat yung hinihingi ng kautusan, yung requirements ng kautusan. Although sa ating mga Gentiles ay written in our hearts, yung conscience, pero hindi mo matutupad yung hinihingi ng conscience mo, na lahat ay ma-perfect mo yon. Kagaya doon sa written law, hindi rin nila kayang i-meet yung standard na yon. Kaya pag hindi mo na-meet yung standard ng law na kailangan mong 100% yung proseso, bagsak ka. Diba? Kaya ang sabi po ng Ecclesiastes, doon sa ating pagpapaksa sa gospel, nalimutan ko yun na, walang tao na nabubuhay ng matuwid na gumagawa ng mabuti. Wala, sabi nung Ecclesiastes. Dahil ang problema ng tao, sangayon sa awit 51:5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So pinaglilihi ka na sa kasalanan, ando na yung sin as a noun, hindi pa po yun violation, hindi pa po sinner yung baby. Ang tinutukoy dyan ay naando na yung sin sa laman, habang nabubuo yung laman ng bata. At sa ating pag-aaral sa Gospel of Christ, nagmamanifest yung sin. Pag lumalaki na yung bata, nagkakaroon na siya ng maturity, nagkakaroon na siya ng consciousness, nalalaman na niya yung masama at mabuti. Kasi yung conscience, knowledge of good and evil. At napakalaki ng relate nito doon sa Genesis, noong bumagsak si Eva at si Adan, noong kinain nila yung knowledge, yung bunga ng punong kahoy ng pagkaalam, knowledge of good and evil. Conscience po yun. Yun po yung law. Nagbibigay ng knowledge ng mabuti na dapat mong gawin and yung masama na huwag mong gagawin. At alam natin, bumagsak si Eva at si Adan. And even though sa written law, bumagsak lahat. Kaya ang sabi ng Romans chapter 3 verse 10, ang sabi niya, as it is written, nasusulat, there is none righteous, no not one. Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pero ang standard ng religion na kinagisnan natin, kinakailangan gumawa ka ng mabuti, kinakailangan magpakabait ka. Which is, pag inunawa natin according to the scripture, walang matuwid. Lahat ay bagsak sa harapan ng Diyos. Kaya kita ninyo, pag iba ang turo ng religion, para bagang nahihiya kang umaten, nahihiya kang hindi ka pala simba. Why? Kasi hindi ka pumasa. Ang tingin mo sa sarili mo is, masama ka. Pero malinaw ang sabi ng Bible, there is none righteous. No, not one. Kahit napakabait pa ng tao. Yun nga yung pinag-aaralan natin sa gospel. Kung bakit ang problema ng tao, kung bakit pinag-aaralan natin na tayong lahat, pantay-pantay, meron tayong malaking kasalanan. Meaning, hindi natin naabot yung standard ng Diyos, which is the law. Siguro magigets nyo yung ating nagiging pag-aaral sa gospel. Sang-ayon na rin sa mga nangyayaring mga patotoo ng tao. Diba? Na yung makikita natin na lahat tayo minahal ng Diyos, pinatawad ng Diyos ng napakalaki. Kaya yung paksa natin na ang pinatawad ng malaki, umibig ng malaki. Kaya sabi ko nga, importante na matanggap ng isipan ng bawat Kristiyano, ng bawat mananampalataya, according to the Scripture, according kung bakit ibinigay yung law. Bakit ibinigay ang law? Para wala tayong maidahilan, sabi doon, Romans 6, something like that, or Galatians chapter 3, na wala tayong maidahilan, na lahat tayo, makita natin, bagsak tayong lahat. Hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa, hindi sa standard ng pananaw ng tao. Kaya sabi ko nga, ang scripture din ang magsasaysay kung tatanggapin ninyo, iba yung perspective ng tao, iba yung perspective ng Diyos. Ang perspective ng tao, pagka mabait ka, sana kunin ka na ni Lord. Kasi alam nila, pag mabait ang tao, pupunta sa heaven. Mali. Kaya that's why doon sa pag-aaral natin ng gospel, mayroong danger. Kapag ang mindset ay nananatili sa religious system, delikado. Pag hindi niya naunawaan
na ang pagbibigay buhay sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos is out of love, out of faith, out of the knowledge of truth. Kaya kapag kulang tayo sa knowledge of truth, sa doctrine ni Christ, kapag hindi na ihayag ang tamang aral ni Kristo sa isang simbahan, sabi doon, may danger. Winarning nga ni Paul ang mga churches na wag sa doktrina ng tao, wag sa man-made theory. Dapat sa doctrine na sinasabi talaga ng salita ng Diyos. See, napakalaki ng diferensya, di po ba? Yung iba, like ka ng like, pag may nagpo-post, like ka ng like, hindi mo alam. Yung nila-like mo, hina-heart mo pa, hindi naman talaga according to the scripture. Pero nila-like mo, gusto mo lamang mapakita sa kanya na sinusuportahan mo siya. Mali. Pag ikaw ay maselan sa scripture, pag ikaw ay may maliwanag sa iyo na nase-segregate mo ano yung mabuti at ano yung masama talaga sa pamantayan ng Diyos, magiging maingat ka. Baka akalain ng tao na nilalike at hina-heart mo, tama siya. Parang nangyayari nun, hindi mo siya ikinukorek. Ang sabi ng Bible doon sa Revelation, open rebuke is better than secret love. Mabuti pang tahasan mong sabihin mo na mali siya sa kanyang naging desisyon kaysa sa parang meron ka pa rin pagsuporta sa kanya, agawin ninyo sila sa apoy. Kasi si Judas, iba pong Judas ito, hindi ito yung si Judas Iscariote. Bakit? Kasi mapapahamak yung kanyang mga kapwa Hudyo na mga may malasakit sa Diyos. Naniniwala sa Diyos. Pero, nireject nila yung gospel ng Panginoong Jesucristo, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Hindi nila na-value, hindi maliwanag sa kanila. So, anong nangyari? Ang nangyari ay, nakita ni Judas, mapapahamak sila. Yung word na kapahamakan, nakapokus po yun sa mga Hudyo kasi parating po sa kanila yung judgment na hellfire. Parating sa kanila yung wrath of God na naganap noong AD 70 na sinasabi doon sa yung dysphoria o Jerusalem, Israel dysphoria ba yun? Yung pangangalat ng mga taga-Jerusalem. Ayun ang sabi ni Jude, and others save with fear. Iligtas niyo sila. Sabi niyan, pulling them out of the fire. Ang tinutukoy niya dyan kasi yung mga kapwa niya Hudyo na mapupunta doon sa hatol, yung wrath of God na sinasabi ng Matthew 23 at saka Matthew 24. Ayan. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Sino yung aagawin sa apoy? Yan po yung mga kapwa niya Hudyo na darating yung last days. Ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan. Kung ikaw ay nagmamalasakit sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid na napapahamak, alam niyo po yung pagmamalasakit dito ni Judas sa kanyang kapwa Hudyo. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati na ang damit na nadungisan na laman. Kasi mapapahamak yung kanyang kapwa Hudyo. Yung parating na paghatol in the last days. Balik mo yung kay Rosette kanina, Hebrew chapter 1, sabi ng verse 1, ang Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ang tinutukoy dyan, nung author ng Hebreo, ay yung Diyos noon sa lumang tipan, nagsalita sa mga ninuno nila, sa kanilang mga magulang, sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ni Moises, ni Elijah. So alam natin yon. Verse 2. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Mapapansin nyo dyan na ito na nung isinulat yung Hebreo, nung author, nung panahon na yan, inaangkin yan na sa ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, yun na po yung last days. Last days ng ng old covenant world. Yan. Kaya yung last days, sa kanilang panahon yun, yung in their generation. Ang sabi, in this generation.
Malimit banggitin po yon, yung coming soon, yung word na quickly, parating na. Hindi po yan sa panahon natin. That is in their time, in their generation. Nung dumating si Jesus, yun na po yung last days ng physical Jews, ng mga physical Israel. Kasi nga, sila po yung sumuway, kaya yung wrath of God para sa kanila. Ang problema, ni-reject nila si Kristo. Kaya yung hellfire ay isa sa parusa na matatanggap nila sa last days. Yun yung panahon ng huling araw nung panahon nila. Ayan. Hoy, agawin ninyo sila sa apoy. So, ang gusto ko pong maunawaan natin dito, bakit ka ba nagsishare? Bakit ka ba nagmamalasakit? Kung totoo yung pagmamalasakit mo at pagtulong mo sa iyong kapwa, ang puso mo sa ating panahon ngayon, may danger. Kasi ang destinasyon ng tao, from Genesis, nilinaw, ay it's either eternal life or eternal death. Pero yung hellfire, sa mga Israelita lang yon. Kasi sila yung nag-violate ng covenant, yung law of Moises. Hindi po tayo kasali doon. Kaya pag binasa mo yung Matthew 23, Matthew 24, pinapakita doon na ang mga Hudyo, especially yung mga religious leaders, yung mga ruling class, sila yung mga nagpapatay sa mga propeta mula kay Cain, mula kay Abel, at yung mga sumunod na propeta, pinapatay nila. Lalo na yung kanilang mabigat na kasalanan, yung ipinapako nila, yung anak ng Diyos, si Jesus. Hindi po tayo kasama doon. Kaya ganoon na lamang yung concern ni Judas, ni Jude, na yung mga kapwa niya Hudyo, in their time, ang kanyang bilin sa kanyang mga kapwa mananampalataya, kapwa mga Kristiyano, agawin natin sila sa apoy. So, sa ating panahon ngayon, agawin natin sila sa kamatayang walang hanggan. Why? May danger po. Ang danger is pag wala yung knowledge of truth, yung doctrine of Christ, yung binabalyo yung ginawa ni Kristo, kagaya nung ating pinag-aralan last Sunday, yung sinasabi na sa aklat ni Juan na kapag hindi dala ang aral ni Kristo, ay huwag ninyong tanggapin. Kapag ang hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi sumasakanya ang Diyos. Okay. Makikita ninyo si Judas ang malasakit sa kanyang mga kapwa Hudyo. Mga believers din, mga naniniwala din sa Diyos, pero hindi believers ni Christ. Pinag-aralan natin last Sunday ang maselan kapag yung isang Kristiyano tungkol sa buhay ng mag-asawa, Ephesians chapter 5, na yung mag-asawa ay ginawang talinghaga ni Paul, na talagang ang tumutukoy doon, tayo yung kanyang asawa. Basahin natin yung Isaiah 54:5. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon na mga hukbo ay kanyang pangalan. At ang banal na Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. So yung paksa natin about Ephesians chapter 5, doon sa pag-aasawa, na sa bandang huli ang mystery, yung Romans chapter 7, na tayo dati, ang ating unang asawa bilang naging alipin tayo ng kasalanan, ay yung sin dahil dun sa law. Dahil sa law na nagbigay ng buhay dun sa kasalanan, ay alipin tayo. Sabi ng Romans 7:14, sold under sin. Tayo ay alipin ng kasalanan. Wala tayong magagawa. Parang naging master natin, parang naging asawa natin, yung kasalanan nung wala pa si Kristo. Pero ipinakita doon na kapag ang isang asawa na lalaki ay namatay na, wala na siya sa pagkatali sa kanyang dating asawa. At ipinakita doon sa ating binasa sa Romans chapter 7, na tayo ngayon ay nakisama, ang naging bagong asawa natin, ay yung nabuhay na mag-uli, ang Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo po ba yun? Nasa Romans chapter 7 yun eh. Tingnan niyo, verse 3. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y nakikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya. Datapwat kung namatay na ang asawa, laya na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mangangalunya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. So tinutukoy po dyan, sa batas, kapag ang isang mag-asawa, nabubuhay pa yung kanyang asawang lalaki, pero nakisama siya sa ibang lalaki, siya'y nangangalunya. Di ba?
Pero pag namatay na raw, yung kanyang asawa, siya'y malaya na. Kaya kung sakali, sabi diyan, ano pat siya hindi na mangangalunya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Verse 4, gayon din naman mga kapatid ko, kayo ay nangamatay na rin sa kautusan, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Nung namatay si Kristo Jesus, tinubos tayo sa kautusan. Kaya sa kamatayan ni Kristo Jesus, tayo rin daw ay namatay na rin sa kautusan. Ibig sabihin, wala na yung ating ugnayan sa kautusan upang kayo'y makisama sa iba, sa makatwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, ngayon, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, hindi na tayo alipin ng kasalanan, yung dati nating asawa. Tayo ngayon ay, sabi dyan, upang kayo'y makisama sa iba. Pwede ka nang makisama sa iba, sa bagong asawa. Sino yon? Upang kayo'y makisama sa iba, sa makatwid bagay, doon sa nabuhay na mag-uli. Sino yung nabuhay na mag-uli? Si Jesus. Upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Para daw tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, kinakailangan tinanggap nating asawa ngayon si Kristo Jesus. Alam niyo po sa Bible, para hindi po kayo malalong malito, yung mga title, kaibigan, siya'y ating kaibigan, siya'y ating Panginoon, siya'y ating kapatid, Hebrew 2:11. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapagbanal ay pawang isa. Yung nagpabanal, si Kristo. Yung pinapaging banal, yung mga mananampalataya. Na dahil dito, hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Kapatid din natin si Kristo. For both he that sanctifieth, sino yung nag-sanctifieth? Si Jesus. And they who are sanctified, sino yung na-sanctified? Mga believers are all of one, naging isa. For which cause, he is not ashamed to call them brethren. Dito naman, sa aking version, sa NIV, so Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. So tayo rin ay kapatid ni Jesus. Kapatid natin siya, Panginoon natin siya. Doon sa ating Paksala Sunday, John chapter 15, siya'y ating kaibigan, di ba? Walang hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So, huwag niyo kakalimutan, Panginoon, kaibigan, kapatid, at asawa. Ito yung ibig ko pong sabihin na ang delikado dito, kung asawa mo na siya, kung kaibigan mo na siya, kung Panginoon mo na siya, hari mo siya, at ikaw ay, di ba pinag-aralan natin nung isang linggo na ang pangalan niya ay mapanibughuin. He is a jealous God. Ingatan po natin ang relasyon natin. Kung ikaw ay may relasyon sa pisikal, pahalagahan mo yan. Pero higit ang una mong pahalagahan, yung relasyon natin sa Diyos. Dahil, why? Dahil yan yung nagpapatunay na ikaw ay sa Diyos. Ngayon, yung pagmamalasakit mo, yung pagmamahal mo, yung concern mo, una para sa Kanya. Dahil asawa mo siya. Kung yung asawa mo nagdaramdam sa'yo, pag hindi mo siya naiintindihan, at pag nakakagawa ka ng masakit para sa Kanya, lalo na pag nagseselos siya, mabuti pa sila, mas mahal mo yata siya sa akin. Parang, akala ko tayo iisa. Ang mag-asawa is, kailangan iisa na. And the two shall be one. Nagdaramdam tayo. Dahil pag hindi tayo nabavalue, ang asawang babae, nagdaramdam yan. Ang asawang lalaki, nagdaramdam yan. Ganon din yung relasyon natin sa Diyos. Dapat maselan tayo doon. Ang pinasok natin, hindi relihiyon, relasyon. Ano relasyon? Panginoon, kaibigan, kapatid, asawa. Yan ang title. Para maunawaan natin ang pinahalagahan ng Diyos relasyon. Ngayon, pag ikaw ay bumalik sa kautusan, yung patay, binubuhay mo para maging asawa mo at binabaliwala mo si Kristo. Tama? Tama po ba? Tama. Kung ayaw mong tanggapin, sinasabi ng salita ninyo, hindi ako may sabi niyan.
Ang may sabi niyan, salita ng Diyos. Revelation ng Gospel of Christ. Kaya napakaganda na ang focus natin, lalo na sa revelation ni Paul. Key. Sa biyaya, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, tayo'y naligtas. Pero ang mindset ng religion, kailangan mabuti ako, mabuti ako. Wala namang makagagawa. Kaya yun doon tayo nagsasaya. Inunawa ng Diyos ang tao. Kaya siya'y nagkatawang laman. Nagtao para makilala siya ng tao. Sabi nung Hebrew chapter 1, He is the perfect representation of God. Sa ibang salin, He is the perfect representation of the invincible God. He is the visible representation of the invincible God. Para nga madaling maunawaan ng tao ang Diyos, makilala, na maunawaan ang kanyang pagmamahal, na hindi natin kayang maabot yung standard, kaya tinubos niya tayo sa kautusan. Makinig kayo magaling. Tinubos na tayo sa kautusan. Sa dati nating asawa, inagaw tayo ni Jesus. Naging asawa tayo ng kadiliman, yung bad news, yung four elements. Naging alipin tayo noon. Winasak ni Jesus yung sin, yung law, yung violation na sins, and yung death. Tinapos ni Jesus yun sa krus ng Kalbaryo. Para lamang magkaroon tayo ng reconciliation. Pagsasama. Para huwag nang mapahiwalay. Pag hindi natin naunawaan ng gospel, hindi mo nauunawaan na asawa mo na siya, hindi mo nauunawaan na hindi ka na mahihiwalay. Sabi ni Rosette, wala nang makapaghihiwalay sa atin. Kapag naunawaan mo yung gospel, hindi ka na pwedeng mahiwalay. Sabi ko nga, pag may nagtanong, nung dumating daw yung problema, naglaylo, sabi ko, hindi niya naiintindihan ng gospel. Ang malalim na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos na Pasko ay ang gospel. Pag hindi mo naiintindihan yung gospel na hindi ka na mahihiwalay, bakit meron ka pa sinasabing nanlalamig, natitisod? Ang natitisod at nanlalamig, hindi naiintindihan ang malalim na pag-ibig ng Diyos. Ano ba sabi ng Bible? Wala nang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Parang yung mag-asawa, ang makapaghihiwalay lamang kamatayan. Pero sa relasyong espiritual, wala na ang kamatayan. Natapos na, abolished na. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas sa si Kristo, Jesus, na siya ang nag-alis ng kamatayan. So kung wala na yung kamatayan, wala na makapaghihiwalay. Sa physical, ang makapaghihiwalay, kamatayan. Till death do us part. Pero sa ginawa ni Kristo Jesus, abolished na yung death. Ilagay mo sa English. Who had abolished death. Good news po ba yan? Wala na makapaghihiwalay sa'yo. Bakit ka pa manlalamig? Yung katapatan ni Jesus, hindi na mababago. Ang tinutukoy kasi dyan, yung inward man. Huwag ka nang tumingin sa physical. Sa panlabas na kapag may nangyaring problema sa'yo, nalalamig ka, hindi na ako mahal ng Diyos kasi siguro galit ang Diyos sa akin. Mali. Babalik na naman tayo sa lumang paraan ng tipan. Old Covenant laws. Nung Old Covenant laws, ganun yun. Pag nakagawa ka ng pagkakamali, nagmamanifest yung death, nahihiwalay ka sa Diyos. Pero sa New Covenant, abolish na yung death. Hindi ka na mahihiwalay sa Diyos. Bakit mo sinasabing manlalamig at mapapahiwalay pa yung isang tao, naglaylo? Hindi naiintindihan yung gospel. Pag naiintindihan mo yung gospel, wala nang makapaghihiwalay sa pag-ibig kasi inabolish na niya yung death. Tama? Sana maiintindihan ninyo ang ganda ng gospel. Kaya bakit tayo nakapokus sa gospel? Makikita mo dyan, yung ugnayan natin sa Diyos ang pinaka-importante sa lahat. Meron na tayong dalawang pagkatao. Sabi ng Korinto, nung tinanggap natin si Kristo, automatic dalawa na pagkatao mo. Isang taong pisikal at isang taong panloob, spiritual, inward man. Yun yung binuhay na maguli. Yun yung nag-resurrect. Yun yung hindi na mamamatay. Abolish na po yung death. Yun yung pinakahuling ginapi ni Jesus sa 1 Corinthians chapter 15, verse 26.
ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Anong ka-relate niyan? Yung binasa natin kanina, yung 2 Timothy 1:10. He had abolished death by the appearing of Jesus Christ, our Savior. He had abolished death. At ang ka-relate niyan, iyan. So meaning, yan sa iba, future pa yan. Pero sa atin, sa gospel, naganap yan. Natapos na niya yung bisa ng kamatayan, yung nagpapahiwalay, yung kasalanan, na ang bunga ay kamatayan. Pag nagtimo yan sa isip at puso mo, pag naniwala ka dyan, masayang masaya ka. Ligtas, secured na secured ka na. Yung inward man mo. Yung inward man mo. So, pag po inyong pinag-aralan yung gospel of Christ about inward and outward man, doon yung maiintindihan na lagi ka ng banal, matuwid ka na, katanggap-tanggap ka na sa Diyos. Itong physical, nagkakamali pa rin po itong outward man. Pero sa paningin ng Diyos, ito po yung namatay at inilibing na. That is the mystery of the gospel. Na ibig ko, malublob yung ating isipan sa katotohanan na yon. Kasi pag naintindihan nyo yon, pag nagliwanag sa isipan nyo yon, masaya ka. Masaya Pasko mo. Hindi ang masaya ng Pasko mo dahil lamang sa buhay sa lupang ito. Dahil nakatanggap ka lang ng regalo. Ang pinakamahayamang regalo, kung bakit sinabi ng Ephesians, pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Purihin ang Diyos at Ama, mapupuri mo ang Diyos, mapapasalamatan mo ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin sa bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Blessed na po tayo. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings. Past tense na po yan. In heavenly places in Christ. Bakit? Kasi yung inward man mo, very powerful yan. Nandiyan ang Holy Spirit, sealed yan ng Holy Spirit, ng dugo ni Jesus, hindi na yan magkakasala, hindi na yan ini-impute ng kasalanan, hindi na galit ang Diyos, nandiyan na yung Holy Spirit, reconciled na yan. Lahat ng tao nagkakamali pa rin. The good news, tinapos na ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, itong outward man. Ito yung old man. Namatay na to at inilibing in God's reckoning sa paningin ng Diyos. So kung naintindihan niyo po ito, masaya ka. Secured ka, payapa ka. Daig mo pa yung ibang tao, kahit bilyonaryo siya. Yung kayamanan, meron ka, pang walang hanggan. Pero yung mga bilyonaryo, ma-enjoy lang nila yung kanilang kayamanan hanggang nabubuhay sa lupa. Amen. Merry Christmas po.